Ngayon mga paps, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba i-maintain ang aircon ng kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. At yun nga, may na-receive na naman tayong question na related sa aircon at kung paano daw ba i-maintain o siguro paano ba pananatiliing malinis o malamig yung ating aircon, ano? Well, maraming opinion dyan eh. Maraming paniniwala dyan, ano? Pero ito, magbibigay lang ako ng personal ko na ginagawa. So, pwede nyo sabihin mali, pwedeng sabihin yung tama. So, nasa sa inyo na lang. Okay, pero unahin muna natin dyan, ano, dun sa aircon filter. So, depende kasi sa kotse, no? May mga kotse na ang kanilang aircon filter ay yung parang kulambo o parang plastic. So, kung gano'n yung aircon filter ninyo, hinuhugasan lang yon. Or pwede ninyong i-blower, pwede ninyong i-brush, malinis na yon. Okay? So, yon reusable yon. Okay yon. Kumbaga, pwede nyo siyang hugasan, pwede nyo siyang linisan. Now, kung yung aircon filter ninyo is yung parang papel o parang tela, I will not suggest na labahan pa nyo pa yan or basain. Kasi pag binasahan nyo yan or nilabahan nyo yan, may mga aircon filter na pag nababasa, ano siya, naghihimulmol. So ang tendency nun, pwedeng mag-clog. So lalong hindi gaganda yung lamig ng inyong aircon. So ang pwede nyo lang gawin doon, hindi siya ideal labahan. Pwede nyo siyang i-blower, pwede nyo siyang i-vacuum, pwede nyo siyang ipagpag. Pero maganda, pinapalitan din natin siya, no? Kumbaga, pwede natin siya i-blower or i-vacuum every 5,000 kilometers, or kung magpapa-PMS tayo, pasabay lang natin, pabugahan lang natin ng ano yan, pa-vacuum lang natin. Pwede yun. Now, syempre, through time, dudumi yan. Okay, so siguro mga 10 to 20,000 kilometers dun. Palitan nyo na rin naman. Mura lang naman yan. Oo, yung mga ganyan aircon filter. So, ganyan yung suggestion ko sa inyo, no? Pagdating dun sa aircon filter. Now, doon na tayo papasok naman sa linis. So, different shop, different ang recommendation. Yung iba, every year, sana magpalinis daw tayo ng aircon. Yung iba naman, nakabase sa kilometers. Sabaw, every 20,000 kilometers, palinis na tayo ng aircon. So, depende, no, sa standard nila, no? Pero ako, suggestion ko, ito yung sa akin, ito, personal kong preference lang naman to. Kumbaga, pwedeng sabihin ninyong tama or mali. Pero sa akin, at least every 40,000 kilometers. Okay, 40,000 kilometers or 2 years ng kotse, mas okay na ipalinis natin yan. Okay, so para sa akin, ito yung suggestion kong service na kung available sa area ninyo. Mas okay para sa akin yung Nova Class. Kumbaga, hindi ipo-pull down yung dashboard. Parang gagamit sila ng ano yung parang may camera, tas may tubig, tas sisilipin nila, i-spray dun sa loob, malilinis na yung ano natin, yung evaporator natin. Okay, so kumbaga walang babaklasin na dashboard. Yan, ako yan yung isa sa mga suggestion ko, especially yung first or second na linis. Para sa akin ako yun yung standard ko dito. 40,000 every 40,000 kilometers magpapa Nova Class ako. Then ito, pagdating ng pangatlong linis, which is mga 100,000 kilometers na, pero sa mga private use, medyo matagal yan no? Sabihin na natin, after 6 years pa. So, yun. Pinapayagan ko nang ipabaklas yung aking dashboard. Kasi, ano yan sa Nova Class kasi, pwedeng mga around, siguro mga 80% lang yung nalilinis nila. Hindi naman talaga 100%. Kasi syempre, hindi naman nila totally makakamerahan lahat Hindi siya perfect na panlinis. Pero, ang maganda sa kanya, dahil hindi binaklas yung dashboard, hindi pinakialaman yung mga component natin dyan. Kasi ito yung isang issue sa mga hindi pa nagpalinis ng aircon. May mga pagkakataon, pero may mga expert nang gumagawa. Pero may mga pagkakataon na pag binalik na yung dashboard, may mga narinig ka ng mga kakaiba. So, hindi naman natin gusto yan, yung may mga umiik-ik na dyan, meron ng mga something na kumakalog-kalog, yun yung medyo naano ko dyan lalo na kung medyo mabilisan yung sistema na hindi talaga nila pine-perfect, yun, minsan may mga nangyayaring ganun so, yun lang yung akin pero syempre kung may kilala naman kayong magaling talaga, okay naman, why not naman, diba? Kasi, sa linis talaga yung baklas dashboard, sabihin na natin mga 95% naman talaga nilang nalilinis yan.
So balik condition talaga yung ating aircon system. So yan. Then ito, yung ano rin ano, hindi lang naman matatapos dun sa evaporator yung linis eh. Syempre meron din yan yung pinaka blower, yung fan. So yun, dapat talaga mini-maintain nyo rin malinis yun. Well, although kasama naman yun pag nagpalinis kayo, pero yun ang minsan issue sa mga Nova class. Sa mga Nova class, yung iba hindi nila nililinis yun, hindi kasama, or may additional fee pag gusto nyo ipalinis yung blower. So i-arrange nyo na lang kung sakali man, kasi may mga kotse naman na madaling tanggalin yun, may mga kotse na mahirap tanggalin. Okay, so depende talaga sa kotse yan ano. Pero kung sakali, kung maaari, palinis nyo rin para at least hindi lang yung evaporator yung malinis, pati yung blower mismo. Kumbaga sa electric fan, di ba? Eh kung madumi yung electric fan, di ba? Hindi maganda yung lamig niyan o hindi malakas yung blow niyan. So kung malinis na malinis yun, walang mga alikabok, di okay din. Di ba? Then, yun. Syempre, ayaan rin natin dyan yung sa mga front wheel drive. So, meron ding condenser kasi yung aircon natin. So, meron siyang blower, no? So, pwede nyo ipalinis din yun. Okay? Yung condenser. Yan yung nandiyan sa may radiator. Pabugan nyo lang ng tubig yan. O okay din yan. Magdadagdag ng lamig yan. Okay? So, yun naman yung isang ano dyan. Yung iba, may mga different standard talaga eh. Yung iba every 15,000, 20,000 kilometers, pinapalinis nila yung kanilang radiator. Syempre, pag nilis yung radiator, kasama na rin dun yung condenser. Tapos syempre, yung fan motor, chine-check din yan. Kasi, pag mahina yung fan motor mo, hihina din yung lamig ng aircon mo. Okay? So, yun yung parang pinaka suggestion natin dito, no, na hindi kasi enough yung yung linis-linis din. Syempre, meron ding mga component na reason kung bakit gumaganda yung lamig ng aircon. At siguro para sa akin isa sa mga pwede ko ring masuggest sa inyo dyan pag sakali man na para gumanda yung lamig ng inyong aircon pa or mag-improve, syempre magpa-tint kayo ng maayos. Medyo mag-invest kayo ng konti sa tint. Kagaya itong kotse ko, walang tint, napakainit. So tumatagos talaga yung init. So yun, mag-invest talaga kayo sa magandang tint. Yan, yung mga ceramic tint, magaganda yan ngayon Yan, maganda yung kanilang mga heat rejection. So aside dun sa maganda na yung lamig ng inyong aircon, maganda pa yung tint na nakakabit sa kotse ninyo. So mas malamig talaga yung mas magiging komportable kayo. Pero syempre, yun nga lang, may mga pagkakataon, the darker the tint, the less yung visibility, pero the higher yung kanilang heat rejection. So balansehin nyo na lang. And syempre hanap kayo ng medyo branded para sigurado naman na maipoprovide sa inyo yung magandang lamig ng inyong aircon. Then ito yung isang idea. Ito yung pala, may mga nagsasabi kasi na pag malapit ka na sa parking o magpa-park ka na, patay mo na yung aircon, kumbaga blower na lang para matuyo daw yung evaporator. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Hindi ko lang pinapractice, pero on the idea parang totoo naman na para hindi mag-accumulate ng dumi yung evaporator. So yun, binoblow ng hangin, kumbaga hinahayaan na yung blower. Pwede rin naman para matuyo, tapos ang ending hindi siya magkakaroon ng mga sabihin natin mga dumi-dumi talaga yan, kasi tuyot naman siya habang dahil tapos na yung operation. So yun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards aircon. Sana mapalamig nyo yung aircon at mapanatili nyo malamig yung inyong aircon para komportable kayo sa pagdadrive palagi. Salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng konting idea at you can share this video especially sa mga new car owner dyan na gustong alagaan yung kanilang kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.